Yo guys, welcome back to Kwentong Inyenyero. So ngayon, episode 11 na tayo. Akalain mo yun, umabot tayo ng episode 11. Pero yung i-interviewin ko ngayon or yung kakwentuhan ko ngayon, huwag nyo lang masyadong pansinin. Hindi naman ganun ka-importanteng tao to. So, actually, ilang araw na akong pinilit. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Ako ang nag-reach out sa kanya. Ako nagyaya sa kanya na gawin tong kwentuhan na to. At gusto ko siya makakwentuhan. I feel that parehas kami ng vibes and magkabalbas kami, although medyo ahit na yung balbas ko, pero lalabanan pa rin natin siya ng pagwapuhan sa balbas. So, kilala nyo naman siya. Magkapatid kami sa social media. Bahala na kayo kung hanggang sa tunay na buhay ang iisipin nyo, magkapatid kami. I-welcome natin si Architect. So, Architect, kamusta, kuya? Kamusta ka? Tol, Engineer Andro, Daily Dose of Construction, kamusta? Ay, Salamat sa pag-anyaya sa akin, pag-invite sa akin. It's an honor po. Lagi ko kayo pinapanood, sir. Ay, thank you. Actually, ito disclaimer. Nagawa na namin yung video noon, pero napakagaling ko. Na-delete ko yung intro namin. Dalawang part siya, intro, tsaka yung main topic or yung content para sa araw na to, pero kalokohan ko, na-delete ko yung intro. So, inulit namin yung intro and ito yon. So, again, Architect, so, kwentuhan tayo. Paano ka ba or ano ba ang buhay ni Architect bago tayo napunta sa vlogging? Although alam ko kung paano ka napunta sa vlogging, kilala ko kung sino yung rason kung bakit ka napunta sa vlogging. So, bigyan mo naman kami ng konting background. O, kumbaga background of the study tungkol kay Architect. Sino ba si Architect? Architect. Nakuha ko yung name na architect kasi para yung architect na word nandun lang, hindi siya taga-diretso na architect Sean or architect Sean de los Santos. Yun talaga yung full name ko. So, ginawa ko lang RK. Pinasok ko lang yung thick engineer kasi para hindi na ako mag-diet, para thick mataba. Para di ako maba. Para nandun na sa pangalan ko. Pag pumayat, Architin na lang tawagin nila. Bahala na sila. Pero ayun, before this engineer, before ako nag-vlogging or content creation ng July, actually July lang talaga ako nag-start. Meron akong fit out construction, design, mostly interior residential. Meron po akong sariling design and build firm or business. So, anong pangalan ng firm mo? So, pwede mo i-promote ayun dito. Pwede i-plug. Oo, i-plug mo. Pero ang name nung... ibibip ko na lang. Ibiblip ko na lang. Pakiblip na lang. Hindi, joke lang. Hindi talaga sinabi. DS Design and Architecture. DS kasi De Los Santos yung surname ko. DS Design and Architecture. Yes, sir. 5 years na rin. After before and after the pandemic namin na umpisahan yung firm. Ako lang nung una mag-isa, tapos may few workers. Ngayon medyo gumanda naman, dumami na. Nasabay pa yung pagko-content para ma-market. Ayos. Actually, yun talaga yung Yun talaga yung end game or yung greatest benefit ng mga professional na kagaya natin sa social media, yung marketing. Actually, sa Facebook, kaunti na lang yung ngayon Kaunti na lang yung monetization na binibigay ni Facebook. More on na lang, siguro yun, yung may mga endorsement na inilalapit sa atin. Tsaka yung mga nagpapagawa. Pati syempre, yung ako yes, personally, yung desire ko para magturo. Actually, out of cam, ganun din ako, lagi ako nagtuturo. Lagi akong nag-explain sa mga kakilala ko. Kaya ako nag-start mag-vlogging. So ikaw, paano ka nag-start mag-vlog? Although alam ko na, sabihin mo sa kanila. Very different sa inyo, engineer nila. Engineer Yuri, Engineer Jaime, kayo sir, Engineer Andro. Comedy, kasi talagang makulit ako as a person. Tapos nagulat ako na enjoy pala siya i-express yung mga kalokohan, nakakatawa. Yes. As in, wala kayong matututunan sa akin. Pero yun ang content ko and syempre shoutout sa architect ko or lagi kong tinatawag na Engineer Dax kasi he was my classmate when we were in college. Tapos pinush talaga niya akong actually, engineer 2 years ago na nagkikita kami nag-uusap. Sabi niya, mag-content ka na, mangulit ka na sa Facebook.
mag-vlog ka na. Ano mo, i-showcase mo yung comedy mo, akulitan mo. College pa lang tayo, makulit ka na. So, thankful dun kay work buddy ko, Architect Dax, duo ko sa comedy. Ayun, since then, simula nung naging foreman ako sa mga content niya, in-embrace ko na yung pagiging foreman. Nag-enjoy din ako doon. So, ayan, nakilala ko kayo, nakilala ko kayo lahat na nang nanonood. Yun lang yung naging story ko up to now, yan, tinutuloy-tuloy ko lang din. Diba? Very new pa lang, sir. Very new sa industry ng content creation. So, sinabi mo kanina, wala silang matututunan sa'yo. Pero hindi. In your story and in your testimony, matututunan nila na hindi palaging seryoso sa construction. You can be professional at the same time. You can be funny or kwela. And para bang YOLO or chill, ganon. Pero kapag professional, beast mode, ganon. So, yes, sir. May two-face ang professionalism. Outside work, ibang personality. Sa work, sir, tama kayo, engineer. Actually, sa work, hindi ko naman nado-document or hindi ko na-video, pero tuloy pa rin, seryoso tayo sa business natin, projects, makipag-usap sa mga workers, tao, clients, other professionals. Kasi kung ganyan ang personality mo sa harap ng kliyente, baka iwanan ka ng kliyente. Baka tapos na yung business, sir. Wala na. Wala na tayong ginagawang project. So, ayun. Thank you sa introduction. Napakaganda. Ngayon, dahil nga ito ay recorded at take 2 ng introduction. So, parang parokya ni Edgar. Ganito na lang siya, biglang mawawala. Bam! O ngayon, architect, iwas na tayo dun sa mga getting to know each other. Let's spice things up. Itodo mo na yung AC mo, uminom ka na ng tubig, and eto na, magigisahan na tayo. Gero na to, ha? Let's get on. Nanginginig ako, sir. In your own perspective or sa sarili mong kwento, dahil kwentong inhinyero to, ano ang mismong role ng architect at ano ang mismong role ng civil engineer? Okay. Ba't nakakatal ka? Own opinion naman, meron naman din ako. Sarili nating kwento. Sariling kwento. So, pwedeng mali tayo, pwedeng relevant tayo, pwedeng completely irrelevant. Yes, in your own opinion. For me, own opinion ko dyan, sir. Role ng architect sa isang project ay planning, design, conceptualize, mas general na pag-iisip from blank, parang gano'n. From a lot, okay. From a bare lot na walang laman, parang startup, kumbaga. Parang from bubble diagrams, schematics, research and development, kung paano yung mga kailangan mga alamin to start a project and to form sobrang maingat. Kanina comfortable ako nung dumating na ako dito sa Hindi lang. Hindi nila pwedeng gamitin to against you. Kung gagamitin nila against you, silang mali kasi unang-una, sarili nating opinion. Unang-una. Posibleng mali ka or tama. Pero anyway, alam naman natin na cancel culture ng Pilipinas is malala. Pero basta nagigets kita. So baguhin ko ng konti yung tanong. In a layman's term, paano mo i-describe ang trabaho ng isang architect? Or in a nutshell, ano ang ginagawa ng architect? Or paano magbe-benefit ang isang client sa isang architect? Architect, yun talaga yung magde-design from blank, from scratch, from nothing, from just a lot. Ito po yung mga pegs ko, architect. Ito yung concept ko, ito yung idea ko, ito yung inspiration ko. Kami yung mag-i-interpret, encode para ma-achieve yung design. Design pa lang. Okay. Para ma-achieve yung design. Later on na, if gusto din kunin yung architect to be part of the construction. Pero
For now, yun ang pinaka-general kong nakikita pag architect muna sa first one. Yeah, gusto kong tahakin natin yung construction, pero before construction, ano naman in a nutshell or in a layman's term ang trabaho ni engineer sa design? Engineer naman in the design part of the team. Sobrang ako as an architect, based on experience, I seek advice and I seek help from engineer, especially structural engineer. Because ako, sa practice ko, pag nag-design akong bahay, gusto ko yung design pa lang, feasible na. Gusto ko realistic yung placement ng columns ko, yung beams, yung height, intervals nila. Kahit paano, yung laki ng column, kahit sa conceptual pa lang, alam ko na agad. So, for me, civil engineer sa design part plays a big role para maka-come up ako with the architectural drawings din. As the architect of the project, as someone na nag-handle nung project of the client sa design. It comes then with the plumbing or sanitary engineer, electrical engineer, mechanical engineer, lahat. So, one whole team kami. And then, more of ako na architect yung nagtatanong, naglilikom ng professional advice, professional service. And sometimes, involved na agad sila from the start through preliminary and schematics. Ang ano? Parang may alulod eh, no? Sobrang ano? Alam mo yung parang ka nagbabike na may balancer, parang hindi ka ganun, engineer. Ano nga ramdam ko habang ganun. Hindi ako to. Maingat lang. Hindi, tama naman yun. Actually, to establish. Medyo nagkaroon ako ng change of heart. I mean, pakinggan niyo ako. Nung nag-umpisa akong nag-tackle about architect's role and civil engineer's role, pinopromote ko na majority or most of the time architect yung design leader. Which is kasi ano naman talaga mas nagiging leader talaga yung architect, mas appropriate maging leader ang architect sa design. Yes. And yun, kumbaga ano niyo yun, forte niyo yun. Pero wag nating saraduhan ng opportunity or chance yung mga engineer na maging design leader kasi may mga structural engineers na capable of understanding design. Kumbaga, magaling mag-manage ng tao, magaling magpalabas ng skill ng isang architect kapag nagmamanage. May mga ganun, pero rare case. Kumbaga, sabihin na natin 90% ng design leader are architects. Pero ngayon, sa akin, siguro ibigay ko na, kung ako ang magiging ibibigay ko na yun sa architect. Pero yung, ito yung yung construction, hindi ko sinasaraduhan ng pinto ang mga architects to supervise or to be the leader of construction. Pero mas maganda na ibigay yun sa civil engineer kasi mas capable talaga yung civil engineer sa construction. Kapag naibigay mo na yung plano sa akin, dito na ipapasok yung argumento ng ibang architect na sinasabi nila, dapat kami nagsusupervise kasi paano namin masasabi o paano namin may-ensure na yung plano is masusunod. Tama naman. Kaya lang hindi naman natin pinag-uusapan yung from zero or from your plan to 100% masunod. Merong process, merong methodology which is hindi ko sinasabi na hindi capable ang architect. Pero between architect and engineer, engineer yung design or yung prepared para mag-supervise ng process na yun. So again, the key thing here is collaboration between architect and engineer. So sa design, okay, bibigay ko na yan kay meron akong influence kay architect pero I'll let architect drive the design. Pero sa structural part, hindi sa structural, pero sa supervision and sa construction part, architect can be influential kay engineer pero let engineer drive the car. Yun yung yun yung point ko. Then, ito yung gusto kong establish din. Merong mga tao na hybrid. Kahit pa sabihin mong, for example, hindi ako hybrid na tao. Ako ay inclined sa structural, ako ay inclined sa
pagtingin ng mga something na related sa structural. Pag pinag-design mo, for example, medyo for the sake of our discussion, for example, si Engineer Andro tried to be a designer, architectural. For example, kunwari ako ay bogus na engineer na inuukupa or inaagawan ng trabaho sa architect. Pag magde-design ako, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. May idea ako, pero yung to the point na level na magiging mahirap, stressful para sa akin. So, ako hindi ako hybrid. Pero, merong mga engineer na hybrid. Kumbaga, dahil sa experience nila at dahil sa talent nila na, for example, maano sila sa arts or something, medyo natutumbok nila ng konti yung skill, at least minimum skill, ng isang design architect. On the other way around naman, may kilala ko si 100 Architecture. So, shout out 100 Architecture. Siya ay architect, nangongontrata siya. And meron siyang malalim na pagkakaalam sa structural engineering. Marunong siyang magpatakbo ng ETAB. Sa pagkakaalam ko, sabi, hindi ko lang kung STAAD or ETAB ang gamit niya. Pero naiintindihan niya. Then meron siyang knowledge about shear and moment diagrams, yung mga structural behavior, medyo nakakasunod siya. So again, shout out 100 Architect. Pero hybrid architect. Pero ayun, I mean doon tayo napupunta sa hybrid. Merong engineer na capable para mag-design like architects do, and merong architects na capable to understand the structural things, at least the surface, to alam mo yun, para mapadali ang trabaho ng isa. So I 100% agree, engineer. Meron din talaga akong kilala katulad ni 100 na parang nagulat ako na civil engineer siya. Pero nagde-design siya, conceptual, parang nakita ko mga gawa niya, galing mag-model. Tapos sulat pa lang niya nung college, talagang ang galing. Hindi ko na babanggitin sino siya. Pero nabilib talaga ako na as a civil engineer, sabi ko, hindi mo na consider to take up architecture. So gusto din niya. Pero mas inclined yung mas dream niyang maging civil engineer na merong skill set ng architect, ng pagiging architect. So sabi ko, dito ko unang-una nakita ng hybrid. And then other way around, meron din kaming part ng team na architect. Talagang interested siya pagdating na sa actual and sa construction. Talagang inaaral niya yung structural plans, tas ina-apply niya sa actual. Hindi naman na sinasabi ko, engineer, na siya talaga yung best for the project or siya yung talagang ideal na maging lead. Pero yung kaya niya makipagsabayan sa mga engineer. Yung way nung pag supervise sa actual, pag-implement, pag-execute, okay, sabi ko, okay to. Oo. Kaya, kumbaga, kaya niyang bigyan ng hustisya yung pagiging site supervisor under the architects. Kumbaga, kailangan lang ng minimal input ng isang engineer, then kaya na niyang patakbuhin. Pero sir, don't get me wrong, habang ginagawa niya yung lahat, grabe ang seek niya ng advice sa chat, sa group chat with our structural engineer na nag-design. Talagang every now and then tanong. Kasi kailangan guided din kami. We're doing the structure. Kasi ang sinasabi ko noon, actually, nabash din ako ng mga architect dito para daw sinasabi kong hindi marunong ang mga architect. Pero ang ko dyan nga is, may mga trainings kami to, alam mo yun, yung mga visual. For example, sa lupa, tingin mo pa lang, alam mo ng, medyo malambot. So, magiging cautious ka. And yung sa konkreto, through experience and through, sa bagay, kaya din naman maging experience na, ng arkitekto. Pero I mean, hindi, merong mga bagay na kailangan engineer ang makakita para masabi niya, mali yan. Correct. For example, yung bakal, okay, titingnan mo lang naman dyan, yung tamang pagkakakasa, tamang distansya or something. Pero mamaya, may better solution. For example, alam ko as an engineer na, kasi kapag alam ko yung concept, di ba, pwede mo siyang ilaruin na hindi nako-compromise yung concept behind it. So, yung mga ganung part, yung sinasabi ko na mahalaga na first hand. Kasi ang nagiging setup kasi ng iba, hindi ko naman sinasabi na lahat ng architect ganito. Pero nagiging concept, si architect ang full-time sa site, then consulting na lang si engineer. So, paano pag yung mga bagay na present sa site na hindi, magbibigay lang naman ng
advice or technical input si engineer kung tatanong mo paano kung may issue pala pero hindi mo nakita o hindi ka aware na issue yun, di ba? And then magiging problema na yun ng structural engineer. Hindi naman tayo dito nagtuturoan pero compromise na siya sa main goal natin na deliver the best output para kay client. So yun yung yun yung issue ko na hangga't maaari engineer ang full-time, then kung gusto ni architect maging hands-on, be hands-on, mas maganda. And learn from your engineer. Again, balik tayo sa hybrid. Gusto ko yung hybrid maganda yun So, ano pang mga story ng hybrid ang dapat natin pag-usapan? Sa totoo, engineer hybrid din, hindi lang din siya sa civil. Merong ding mga, yun nga, yung sinasabi na nilang mga civil engineer or architects na marunong mag-layout sa electrical, marunong mag-load computation. Tapos yung sa plumbing, yung mga nag-aayos. Gagaling. So, design, tapos pati sa actual. Talagang, minsan kasi, kahit yun yung natapos nating course or yun tayo as profession, you'll see interest din sa other fields Like, kunyari, talagang naging interested ka sa plumbing, para kang kunyari, civil or archi na parang pagdating ng plumbing, talagang malinis, maayos. Tapos, So talagang... Kasi mahalaga din. Lalo pa, kung nakita mo yung isa kong short clip, yung kinuha dun sa kwentuhan namin ni Engineer Donald. Nung first time ko naging consultant, kasi nga galing ako sa malalaking construction. So tama ka, macro siya, pero specialized sa para ikaw na ng planning ka, di ba, macro, pero specialized ka sa isang discipline. Correct. So ako, all throughout na experience ko, structural, inclined ako doon. Nice. And then, napaka-minimal ng knowledge ko sa electrical. To the point, tsaka sa plumbing, tsaka sa HVAC, to the point na ang simple-simple ng tanong, kinakabahan akong sumagot. Hindi comfortable. Buti na lang, nalusutan ko, sumagot ako na, i-check natin, sir, mga ganun. Dapat magaling ka sumagot, pero that time naisip ko, hindi, dapat may alam ako. Kasi yun din naman talaga, di ba, pag nagmamanage ka, dapat alam mo kung may idea ka kung tama ang ginagawa o hindi. O ngayon, sino ang dapat lapitan ng client kapag magpapagawa ng bahay or magpapadesign? Kailangan ba architect lang ang lalapitan or pwedeng lapitan si engineer, pwede ang lapitan si electrical engineer o mechanical engineer. Ito ingatan mo ulit ang pagsagot na nabasya ako dito mabuti. So, ano ang kwento ni architect? Pero wait lang. Kamag-anak mo si Epifania de los Santos? Amin yung EDSA Dapat nga may long lost grandpa mo ba siya? Yan ang biruan ng anyway, bata ako. Ayan. Pinasaya kita ng konti para hindi ka kabahan. Okay, balik na ulit. Sa tingin ko, engineer, naka-link siya dun sa kaninang topic natin or sa previous topic na hybrid. Yung mga hybrid na mga architects, hybrid na engineers, possible naman kasi kung ang contact ng client is professional na, let's say, the architect. Kasi for me, nasabi ko kanina na from the start, from the blank, architect yung mag-lead dun sa design, dun sa conceptualize habang pino-form yung team. Possible naman siya na pwedeng mangyari na di ba? Parang naiipit. Sabi ko sa'yo, binigyan mo ako ng consent bago natin yung pag-usapan. Pwede naman. So, pwede naman. Basta sir diba? na yung each designation professionally dapat ma-fill kumbaga. So ewan ko kung nakita mo yung nakita mo yung illustration na ginawa ko dati. Kumbaga, merong business part yan at merong technical part. So, sa business part, di ba, pwedeng makialam. I mean, pwede mong lapitan yung kung sino. For example, magkakagrupo tayo. Pwede nila akong lapitan to develop this business. Ito na naman yung business development management. Para makapag-develop ng business, di ba, or opportunities sa buong team na magkaroon ng client. So, internal tawag dito, internal arrangement yun na yun, ni na architect, kung paano yung magiging
hatian or kung paano yung magiging fees ng isa't isa. Ngayon, ito ha, likula ko ng konti, meron nagsabi na architect before na, so ganun, pinapatungan mo si architect. Para bang pinapalabas niya ako na dapat mas mababa yung magagastos ni client kung hindi ako nag-handle kasi nag-overhead ako. So, medyo para sa akin yun ay hypocrisy or something. Tama ba yung English ko? Basta, parang ano yun, hypocrite ka doon kasi pag sa contracting ba, halimbawa, ang tao mo lang is mga structural, mga finishing, wala kang tao na nagmo-modular, nagka-cabinets, nagjo-joinery, o nagka-carpentry. Di ba kapag inangkat mo sila, nagpapatong ka din ng overhead? Yes, sir. Hindi ba dapat wala ka ng overhead kasi subcon yun? So, same way, parang nangyayari, wala akong architect, pinapasubcon ko kay architect. Pero hindi siya subcon kasi internal agreement siya between us. As a team. Ngayon, kumbaga, nasa sa akin na yan kung paano ko ipe-present kay client, kung magkano yung complete package. Pero as an architect, kumbaga, for example, sabihin natin, ang single mo sa architectural drawing is 40. Usually, malaki sa architect Mas malaki yung maningil ng architect, which is walang problema sa akin. Usually, sa 100,000 na design, 40,000 ang single ng architect. Tapos sa akin, usually, sinisingil ko dyan 20 or 25. Then, depende sa, tapos kay yung kay plumbing tsaka kay electrical, 20-20, tama ba mat ko? Or minsan 15. Minsan 175, parang 17.5, ganon. Basta ganon nangyayari sa 100,000, 40% kay architect. Yung 60, paghahatian namin mga engineers. So yun ang namin, practice namin. So, naging maayos siya. Ngayon, yung sunod na mainit na tanong, as the head, ako as engineer, makikialam ba ako kay architect? Hindi. May tinapos akong tawag dito, pangalan nito. May tinapos akong design na nakaraan. Hindi ako nakailam kay architect. Hinayaan ko silang nandun lang ako to follow up, like to connect. Usually kasi pag halimbawa ako nilapitan, si client hindi yan hindi yan basta-basta lalapit kay architect para respeto na ako yung una. So andun lang ako na sinasabi ko sa kanila, feel free to coordinate each other. Kapag medyo nagpa-follow up lang si client, sasabihin ko, architect, medyo nagpa-follow up si architect, bigyan mo naman siya ng lead time. Kumbaga, nagko-coordinate ako, pero yung professional way na yung desire ni client is ibibigay ni architect. Hindi ako nakikialam. 100% yung architectural design galing dun sa architect, nakakolab ko. Then, kapag natapos na yun, okay na. Gagawa na ako ng structural design, yung contact namin na electrical tsaka sanitary, ibibigay yung inputs nila, then yun, ayos na. Ngayon, sa construction, bahala na si client kung meron kang construction. Basta ang ginagawa ko lang, kung may supervision ako, na isinasama ko sa usapan or sa contract na kailangan kong mag-supervise to cross-verify, sinusunod yung project. Kasi liability ko yun Pag nabuhusan mo yun, mahirap nang malaman kung sinunod ba yung plano ko or hindi. Tsaka kasalanan man ng designer or hindi, pag nag-collapse yung building, kasalanan agad yung designer, sasabihin ng mga tao. So, ayun. Kumbaga, mapatunayan mo man na hindi mo kasalanan. Nag-iba yung building mo, itatag na nila na kasalanan mo yun. Wala na. Sira na ang pangalan mo. Kahit sabihin mo na patunayan mo na hindi mo kasalanan, magdadalawang isip na yung mga tao na magpagawa sa'yo. Diba? So, ganun kahalaga yung design, which is yung iba hindi nila iniisip yan So, ikaw anong suggestion mo? I agree. I agree with what you were saying, engineer. Sa tingin ko same din tayo ng pananaw. And so, collab siya. Usap. Very na kasi sir, very, I don't know if nasa bashing part na yung parang, pinatungan mo sa'yo. Parang, in actual, parang, totoo naman yun nangyayari yun Totoo naman sir, pero in actual, parang to satisfy the client, di ba? You'll collaborate talaga with the team whatever setup, internal arrangement, talagang, iba-iba, hindi siya parang, yun lang yung susundin nating proseso for the whole setup, di ba?
Tsaka as professional, yung professional fee natin, nilalaro natin, pwede tayong mag-markup ng sobrang taas, pwede tayong mag-markup ng medyo pamigay, depende sa relation natin sa client. As long as hindi ka yung sobrang sabihin na natin ang usual na singilan is 100,000 o sabihin na natin 90 yung charge ko, then kapag or sabihin natin 95, which is kung wala akong patong 90,000 lang yung total expense, di ba? Kumbaga yung 5,000 na yun, sa coordination, kasi hindi naman ako hindi naman ako para nakaabang lang or pabaya, di ba? Nagko-coordinate ako sa lahat. So, yung coordination na yun, hindi yun libre. Ano yun? Papalabasin mo yun kay client na libre, pero may porsyento ka sa bawat May services ka pa rin. Oo. May pag sa liaison nga meron kang overhead din na sinisingil tapos sa ganito wala, di ba? Ano yun? It's part of business. Part of it. At the end of the day, yung total contract price, yung titingnan natin kung napamahal ba si client or hindi. Kung paano yan dinelegate nung nagmamaneho nung team, it's on him, 'di ba? As long as masaya yung isang buong team, as long as masaya si architect sa nangyari, as long as masaya si electrical, as long as masaya lahat, win-win situation yun. Tapos at the end of the day, ang pinakamahalaga is yung client na nagbayad sa atin, masaya ba siya sa ginawa natin? Boom! Mic drop. 2 minuto para kay architect. Okay. So, ayun, siguro okay na yun, medyo sulit na at baka galit baka itinatakwil ka na ng hindi, joke lang baka. Hindi, joke lang, peace. Naman tayo, safe naman, safe. Oo, pero as far as we know, safe yung pinag-usapan natin. So, I believe this will clarify things imbis na mag-create ng chaos. So, salamat, Architect. Thank you, Architect Engineer. De Los Santos. Ang pinaka-gwapong anak or apo ni Epifanio De Los Santos. Yun. Bago yan, EDSA. So, ayun, salamat. Ngayon, bago tayo magtapos, bibigyan kita ng 3 may hirap na tanong. So, mamili ka. O ito, baka sabihin nyo, copycat. Sasabihin ko na sa inyo, ginaya ko talaga to kay Alex Calleja sa Punchline with Alex Calleja. So, bibigyan kita ng 3 may hirap na tanong, kahit isa lang doon. Masaya na ako. So, ngayon, unang tanong. Di ba, may grupo kayo ng architect. Nagkikita-kita kayo eh. Sino sa mga architect na yun nang nakipagplastikan ka lang? Nakipagplastikan lang. Totoo naman. Okay, unang tanong. Wait lang, unang tanong pa lang yun. Second question. May panahon ba na may pinag-awayan kayo ni Architect Dax tapos nagkabati kayo pero kunwari lang naman nakipagbati ako. Hindi ako maniniwala sa'yo. Wala. Kahiyaan lang to kasi mas mahaba na yung pinagsamahan natin eh. Meron na bang pangyayaring ganon? At bakit? Pero kung wala, hindi mo pwedeng piliin. Number 3. Apart sa akin, hindi ako kasama. Sino sa mga content creator na civil engineer ang pinakaayaw mo? Hindi dahil magaling, pero hindi mo gusto yung yung aura niya. Mukhang alam ko na yung sasagutin ko. Okay. Gusto mo, sige, bago yan, alin muna sasagutin mo? Bibigyan naman kita ng protection. Okay. 1, 2, 3. Siyempre, yung number 2 na lang sasagutin ko. Sayang. Kasi yung 1, pwede bang hindi ko masyadong pang close or kakilala yung mga other architects. Now, yung third naman, hindi ko din masyado pang close ang mga engineers. So, doon ako sa pinaka-close ko na may intindihan ako. Shoutouts to Architect Engineer Dax. Kaya yun yung sasagutin ko na lang second. Okay. Kung may pinag-awayan kami or ano. Actually, si Architect Dax, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, magkasama na kami. So, college pa lang to. Away, maraming beses. Maraming beses na kami nag-away sa past pa lang. Magka-group kami sa
projects, magka-plate kami. Hindi naman kaming dalawa lagi, pero minsan group work, group plate. Yeah, marami na. Kumbaga BFF kayo ng college? Hindi ko masasabi, pero barkada. Marami kaming Okay. Group of friends. Group of friends. Hindi nasa circle of friends kayo. Yes, sir. Tapos, away, meron. I think, nakalimutan ko na kung anong specific, pero sa plate yun sa group plate. Tapos, nagka-discussion, nagka-ganon. Hindi naman malalang away. Then, after nun, okay pa rin, friends. Hanggang ngayon, friends kami naman. Like, very, very minimal lang yun. Kasi natutulog pa kami sa bahay nila dati. Doon kami overnight, nagpupuyat ilang days. Yeah. Hindi ko lang talaga maaalala na anong specific yung pinag-awayan. Etong ngayon, nung nag-collab kami, wala naman nang masyado. Kasi, actually, surprisingly, nag-work yung namin, engineer, yung duo, yung collab namin. Kaya nag-result din sa maganda yung output, yung chemistry, pati yung collab namin with other influencers. So, dito nag-okay, kaya parang so far walang masyadong away. Pero going back to the question, alam ko nag-away kami ni Architects College pa lang. Yun. Okay. Yun so, may bubog pa rin ba yan? May bubog pa rin ba yan? May bubog pa rin ba yan ng kahapon o wala na? Ako wala na, di ko lang sure sa kanya. Nagkakaroon pa ng beef kay kay Architects. Wala. Hindi, pag-aawayin ko. Kahit gusto ko kayong pag-awayin Okay lang pag-awayin. Lagi naman kami nag-aaway din sa mga content. Pero yung serious talaga, engineer, wala masyado. So, hindi, naman ang maganda maganda yung tandem nyo. May ganun ako dito na classmate ko. Hindi siya content creator, pero as in kung paano mag-tackle ng problema. Kaklase namin siya, by the way, magkaklase kami ni Mrs. Then, meron kaming classmate dito, naging katrabaho ko siya. Tapos talagang tandem kami, tulungan, kung paano ako mag-tackle, ganoon din siya mag-tackle ng problema. Kahit yung, syempre, wala namang perfect relationship, pati yung kung paano kami handle ng problema sa asawa. Parehas kami, kaya magkasundo kami So, I believe ganoon yung kumbaga, pag may misunderstanding kami, parehas kami nag-step back na, kumbaga, nagtotone doon na, hindi, kumbaga, parehas kami nagpapakumbaba sa isa para sa relationship namin. Kasi tulungan talaga. Kahit ngayon, magkahiwalay na kami, QA/QC manager na siya ng malaking company, tapos ako napunta sa consultant. So, tanungan pa rin kami. Pre, as a consultant, ano bang take mo dito? Paano ko ba maging blah 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 ganon? Pero tapos dahil nga sorry to interrupt. Nagkaaway kayo din. Hindi. Talagang meron pala parang hindi siya tungkol sa trabaho pero personal. Pero sabi niya pre, tampo ako sa iyo pero naman to, yung tampong to kayang tapusin ng inom. Inom lang natin to, okay na. Sabi niya gano'n. Ganun lang din. Ganun although yun, hindi. Yun na yun. Buti na lang, engineer, yung second question, yan, kaya ko. Yung first and third, yung pipili ako ng architect, engineer, influencer, patay tayo. Ay, thank you. Kaya kung pipiliin akong may sasabihin na kay Architect Dax, okay na ako doon. Kaya ng inom, no? Kaya. Ngayon, wala. Surprisingly, sobrang successful na ng mga collaborations din. Sana pag-uwi ko, matagal pa or baka makakapagbakasyon kayo dito sa Dubai. Sir. So, ako and wife ko, plus anak, gusto namin, hindi pa kami nakapuntang Dubai. Medyo mahilig kami mag-travel. Punta kayo, tapos kita tayo dito. Siguro gala tayo. Sige. At least meron kang kakilala dito. Yes, sir. Thank you. Kasi medyo matagal pa ako bago makauwi. So, matatagal pa. Excited na nga rin, di ba? Nagbuo kami ng grupo ng mga content creator. So, niyayaan nila ako umuwi. So, yun. Salamat. Part 2 tayo. Baka gusto nyo ma-interview engineer si Foreman mabilis. Pwede. Sino yun? Si Foreman. Yung Foreman mo? Okay. Sige. Okay lang. Sige. Anong klaseng Foreman ba to? Finishing? Carpenter? Ano ba?
So sige, tawagin mo si Foreman yan, no? P-O-R-U-1. Oo. P-O-U-R, okay. Baka mag-goodbye, tawagin ko lang. Kasi parang sige. Lagi kayo pinapanood. Ano ba? Pan ko ba siya or baka basher ko siya kasi galit yung mga foreman sa akin? Actually, hindi ko alam kung fan o basher pero sabi niya gusto daw. Sige, bahala na. Sige, bibigyan ko ng isa. Try natin. Tawagin ko lang, engineer. Sige, bigyan ko ng isa. Sige. Oh, ikaw daw yung foreman na kung ano sinasabi sa akin? Ako? Wala naman akong sinasabi sa iyo. Tanungin mo yung architect mo. Kanino ako maniniwala? Sa architect mo, sa'yo? Siyempre sa akin. Ako yung kaharap mo eh. Oo. Anong gusto mo mangyari? Gusto ko lang naman foreman ka. Mag-hi ka ba? Gusto ko lang naman mag-hi sa'yo. Kasi fan ako. Lagi ko kayo pinapanood tuwing. Okay. Sige, ayusin mo. Hindi. May mga nababalitaan na kung ano sinisira mo daw mga engineer. Kasalanan ko ba? Totoo hindi. Kasalanan ko ba? Totoo hindi. Kasalanan ko ba na nagagalingan sila sa akin? Sino mas magaling? So, ang engineer bulok sa actual. Ano? So, sinasabi mo daw yun yung mga engineer bulok sa actual Tapos hanggang papel lang kami. Sinabi mo yan. Paninindigan mo yan, ha? Ano? Sagot. Tawagin ko po si Engineer Yuri, your builder, buddy. Buddy? Biglang dinamo yun.